Minamadali na ng NLEX Corporation ang pagkukumpuni sa Marilao Interchange Bridge na nasira matapos sumalpok dito ang isang truck na may taas na 4.9 meters. Ilang lanes din ang kinailangang isara kaya nagpatupad muna ng toll holiday sa northbound ng Balintawak-May Kawayan segment. Para sa iba pang update, magkakausap natin si Robin Ignacio, ang Traffic Operations Head ng NLEX Corporation. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Robin. Good afternoon po at good afternoon din po sa ating mga taga-subaybay. Kumusta na ho yung pagkukumpuni sa nasirang Marilao Interchange Bridge? Posible bang matapos ito ngayong linggo? Tama po kayo ma'am, tuloy-tuloy po yung ating pag-repair sa bridge at yun nga po, yung pong mga nasirang horizontal metal beam ay nire-replace na po. Kaya po kinailangan natin magsara po ng mas maraming lanes para po mas safe po yung area at mas mabilis po yung paggawaan. At tinataya nga po natin na matapos po bago ngayong end of this month. Pero sa tingin po namin may pagkakataon na mas mapabilis po yung pagkumpleto po ng pag-repair ng bridge. Klaruhin lamang po natin, Sir Robin, ang mga interchange ba ay sakop ho ba yan ng NLEX pa rin? Or dapat ho ay LGU or di po ba DPWH na? Opo, meron pong mga interchange bridges na na-turn over po sa NLEX nung nirehabilitate po ang NLEX. At itong particular na bridge po na sa Marilao po ay hindi po kasama sa mga turnover. So, yun po yung tinitingnan po kung kanino po yung may authority po dito sa bridge. Pero ang NLEX Corporation naman po, pagka ganyang may mga problema itong bridge na to, may mga damage or ay mini-maintain po namin at tunong company namin para na rin po sa safety ng aming mga motorista. Alright. So, it's clear na ang Marilao Interchange Bridge, hindi po yan sakop ng NLEX. Tama po, ma'am. Okay. So, ngayon, dahil hindi pa natin alam ano ba yan, sakop ba yan ng LGU or ng DPWH, mas minabuti muna po ng NLEX Corporation na ayusin na. Tapos, pag natapos na, tsaka na lang problemahin kung sino ba talaga ang dapat managot. Tama po yan, ma'am. Nakafocus kami ngayon dun sa repair para matapos po kaagad. At eksakto po yung sinabi niyo po, pag natapos po ang repair, saka po pwede pag-usapan po yan. So for now, yung gastusin din ay iso-shoulder mo na rin po ng NLEX. Tama rin po yan, ma'am. Kailangan po i-shoulder muna ng NLEX Corporation para matapos na nga po yung repair. At kailan po ulit ang target natin, Sir Robin, na matapos po ito? Kasi malapit na mag-Holy Week. Siyempre, yung mga tao, iniisip din po yan. Opo, tinatarget po natin ng end of this month. Pero yun nga, kagaya ng banggit ko kanina, maaari pong mapapaaga konti. So, expectation natin siguro ba itong weekend na to na darating ay matatapos na yan. Sa ngayon po, ilang lanes ang isinara at ilan lang po ang nadadaanan sa apektadong lugar? 3 lanes po yung kinakailangan isara. Ngayon nag-raise at mag-i-weld na po yung replacement na girder. At 2 lanes lang po yung available dito sa pa-northbound. Kaya po tayo nag-i-implement ng counterflow for as long as hindi naman po affected ng husto yung ating pa-southbound na direction. Marami rin po ang nagtatanong, paano yung sistema sa toll holiday? Otomatiko po ba na hindi makakaltasan sa kanilang RFID? Tama po yan, ma'am. Yung ating in-implement na toll relief ay itong from Balintawak to May Kawayan entry. Actually, hanggang dun sa pag-exit po ng Marilao northbound. So, hindi po yan makakaltas dun sa kanilang load sa RFID. Paano po yun yung mga dadaan po ng Balintawak-May Kawayan pero exit Opo, naman po sa hindi affected na area? Opo. Halimbawa po, pumasok po ng Balintawak, lalampas po siya ng Marilao. Yun lang pong kaukulan na
na toll fee from Marilao area hanggang doon sa kung saan sila mag-exit. Yun lang po yung may bayad po. Nasa 4.27 lamang po ang vertical clearance sa NLEX. Paano ho ba nakalusot itong truck na may taas na 4.9 meters? Opo, yun po, dumaan po dito sa may Karuhatan Toll Plaza kung saan meron po tayong 6 na toll lane at yung pong tatlong lane na pinakakanan ay yun yung nakalaan para sa mga truck. In fact, meron po tayong mga height detector po doon na kung saan kung more than 4.27 po yung taas ng truck at saka yung load niya, mag-a-alarm po ito kaya makikita po ng mga personnel namin, ipa-flag down po siya at itatabi at i-verify po yung height. Itong particular na truck na to ay dumaan po dito sa mga lower lane, dito sa left lane, lane number 2 actually, at yun nga po, in short, nakalusot siya kasi wala po tayong detector doon. So mali po yung lane na dinaanan niya kaya hindi na-detect? Tama po ma'am, yung lane 3, 4, 5, 6, yun po yung pang truck, dumaan po siya sa lane 2. Pero di ho ba dapat automatic na yon na dino-double check po ng kumpanya or nung may-ari kung ano lang dapat responsibilidad, obligasyon po ng motorista kung ano, alamin kung ano lang yung allowed doon sa dadaanan na kalsada. Opo, tama po. Yan, ma'am. Parte po ng obligasyon nila at alam naman po nila na ang kahabaan po ng NLEX, ang maximum height lang na pwedeng dumaan ay 4.27 meters. So, yun po yung isang pagkukulang ng may-ari ng truck at saka yung driver po ng truck. So with this po ay nakipag-coordinate naman po, nakakausap yung may-ari, pati yung driver ng truck, and even our like DPWH and LGU about this entire situation. Yes po, nakikipag-coordinate po ang DPWH at mga ibang yung local government ng Bulacan para po dito sa ating mga rerouting din para matulungan po yung ating mga motorista na gustong kunin yung mga alternate routes po natin. At yun naman pong truck driver at saka yung may-ari po ng truck ay may na-file na po kaming case para po dito sa nangyari dito sa tulay. Meron at meron pa rin pong makakalusot, or masasabi po natin na minsan talagang careless or irresponsible na mga motorista. Opo. Ano po ang aksyon ng NLEX para hindi na po ito maulit, Sir Robin? Opo. Yun po ang ginawa po natin ngayon, kagaya specifically dito sa Karuhatan Toll Plaza. Naglagay na po tayo ng gantry, yung metal na harang po sa taas, kung saan yung mga class 1 na lang po makakadaan dito sa mga pang class 1 na mga lanes natin. At doon po sa may truck lane, tuloy-tuloy pa rin po yung ating mga detectors at nagdagdag po kami ng mga deployment na mga tauhan para mas marami po yung nagsusukat. Kasi that time na dumaan yung truck, busy din po nagsusukat ng mga ibang truck na na-profile na mataas po. So, nawala po sila sa focus. Kaya kailangan po namin magdagdag po ng tauhan doon. At yung pa pong dalawang entries natin, yung Balintawak at saka yung Mindanao, ganoon na rin po yung setup. Yung mga pang class 1 na lanes natin, meron na po siyang gantry, metal gantry para po hindi na makalusot yung mga matataas na sasakyan. Marami pong salamat, Sir Robin Ignacio, ang Traffic Operations Head ng NLEX Corporation.